Ayan mga kamaster, nag-ice build. So i-check natin yung mga parts. Kaya ayaw lumamig sa baba kasi nag-ice build. Okay guys, dali tayo mag-repair ng Samsung digital inverter. Ang problema is hindi makabuo ng yelo, tapos walang lamig sa baba. Ayan. Tingnan natin yung tubo, parang nag-oil na siya. Posibleng may leak or doon lang sa compartment yung may problema. Ayan. Antayin natin itong mag-error code yung blink. Yan mga master, ito yung compartment. So umandar naman, lumalamig. Kaso dito wala sa baba. Ayan. Ayan mga kamaster, hindi nagbi-blink. So ito lang yung nag-steady. So ang gagawin natin, doon tayo sa compartment, baka may sira na parts or barado yung drain. Ayan. Pag ganun pa rin, so dito na yung ano mo. Ayan, nag-oil check na. Diyan yung problema, pag ganun pa rin yung problema after mga ilang days. Ayan mga kamaster, nag-ice build. So i-check natin yung mga parts. Kaya ayaw lumamig sa baba kasi nag-ice build. Ayan, i-check natin yung mga parts dito. Tapos siyempre yung drain valve dito is puno na. Kaya hindi hindi makabuo ng yelo. Din dito hindi lumalamig kasi barado na siya. Ayan, so mag-check pa rin tayo ng parts na itong dito, sensor, deprosseter. Ayan, i-check natin. So kailangan tanggalin muna natin yung yelo. Ayan mga kamaster, mag-check na tayo ng nakabaser tayo. So i-check natin yung fuse, itong dalawang red, tapos itong brown heater, tapos ito sensor, deprosensor, kulay dilaw, dapat may makuha tayo na 4 to 5 k ohms. Then itong red dapat may buzzer. Then ito brown 100 ohms pataas to 500. So i-check natin. Busok. Yan, dito muna tayo sa fuse kung buo. So ayan, buo. Then dito tayo sa select natin sa resistance. Ayan, dapat may makuha tayo dito na 4 to 5 k ohms. So ayan, sira na yung deprosensor. Dapat may makuha tayo na 4 to 5 k ohms. So mamaya i-tester natin ulit. Pag ganun pa rin, papalitan natin to. Then dito tayo sa heater, dapat 100 to dapat may makuha tayo na 100 pataas, 100 ohms. Tutok. Ayan, good lang. So kaya ito nag-ice build kasi ang problema ito, ayaw niya i-defrost yung nagyelo dito. Kaya walang lamig sa baba rin kasi barado na yung drain dito, yung may butas dito. So may konting pang yelo, so nagpabukal pa tayo ng tubig para mas mabilis natin ma-moisture yung ice build na yelo. So ayan. So ito yung problema niya, kaya nag-ice build. So mamaya i-testing natin to pagkatapos natin to mapalitan. So ayan, paano to tanggalin? So i-long press mo lang to. Ayan, yung lock na to, yung dalawang lock. Iangat mo lang para matanggal to. Ganyan mo lang yan. Ayan, tanggal na.
Ayan. So, kukuha tayo ng pampalit. Ayan mga kamaster, ito yung sa customer, ito yung atin. So, ano yung pinagkaiba nila? Ayan. Dapat may makuha tayo na 4 to 5 key ohms. Ayan o. Ayan, 4.19 key ohms. So, dito sa kabila is 2 na lang. Yung standard niya is 4.5. Ayan, sana ito lang yung problema. Pag ganun pa rin, baka preo na yung problema. Ayan o, 2 na lang o. Ayan. Ayan, 2 na lang siya. So, papalitan na natin. So, idugtong lang natin dito sa ito para mas mabilis. Di na natin ito tanggalin. Try na natin to ipandarin. Muna natin to i-fix pag lagay para malaman natin kung mag-yelo pa ba or hindi na. Yan, saksak muna natin. Ito. Saksak natin. Ito sa kabila. Ito. Ayan, nag-una. Antayin natin mag-ready. Ayan o. Tapos antayin natin dito na under. Ayan, umandar na yung compressor. Antayin natin dito na hindi mag-yelo. Ayan, banda sa loob. Ayan. Ganyan lang muna. Tayo natin mga ilang minutes kung mag-yelo ba. Ayan, Samsung to. After mga ilang minuto, dito mainit na. Ayan. Tapos dito sa gilid, mainit na rin. Ayan. Tapos dito, mainit na rin sa kabila. Ayan. Tingnan natin dito sa loob. Ayan, sobrang lamig na oh. Ayan oh. Naghihilo na. Malamig na. Ayan. Observe na lang natin to. Balikan natin to kung mag-yelo ba yung nilagay na ice. Tapos dito kung lumalamig ba dito sa baba. Dito. So ayan, hanggang dito na yung video. Peace out mga kamaster. Kamaster, binalikan natin yung nirepair natin. Ayan o, naghihilo na o. Pinahiga yung pagkalagay. Ayan, sobrang lamig na. Tapos ngayon lalagyan natin ng power delay kasi laging burn out dito sa aming lugar. Para di masira yung bulb. Ito yung ilalagay natin para safety yung ating appliances sa fluctuation current. Dito natin ilagay. Tatanggalin yung nakasaksak, din ilagay dito, din isaksak yung ito doon. Ayan mga kamaster, nilagay na natin. So naka red indicator pa yan. Ayan, ibig sabihin yan pag pula hindi pa pumapasok yung kuryente. Tapos hindi pa yung appliances mo mag-on. Antayin nyo ng 3 to 5 minutes bago siya mag-on at mag kulay green dito. Antayin natin na mag-green.